kailan naman kaya sa tingin mo yung right timing for you to fall in love again? Maybe when and if I meet the right person. Baka. Um, Paano kung ako na yung tao na hinihintay mo? Saan naman nakuha tong article na to, friend? Binabasa mo ba? Hanggang dulo, ang haba. Kasi nabanggit niya yung anak ni Madam Lucia. Yung galing States, yung ayaw magpa-interview, ayaw magpa-picture. At never yan bumisita sa resort. Naku, kaka-cellphone mo yan. Tigil-tigil mo kasi kakapanood feeling mga ko crime talaga- documentaries na yan. Feeling ko, Ay, ganyan. Pakita natin ako muna tayo. sige nga. Uy! Sorry. Late ka nga. Oo nga eh. Ba't nandito pa kayo? Hindi, paalisan kami. Endorse lang ni Wilfred yung 3 guests. Oo, yun. Okay. Sige. Wait lang. Di ba ngayon yung surgery ni tita? Ano kasi, Oy! Ay! Hi, Sean! Hi, Bacha! You're gonna sleep with us? Huh? You're gonna stay with us? So pretty! Hi, guys! Hi! Oh, ba't andito ka, Wilfred? Yung sa doktor nung oo, nanay yung niya na doktor, magayong oo. bagang. Kaya Oo, sa kanya nauna doon. nga opera. Kaya ka na Bagang? Teka, ba't mata ko kasi nagpilaw? Hindi, nagdala lang ako ng extra just in case. Walang bit-bit si Drew para may tutulugan kami mamaya. Alam mo, magandang ipauso yun sa office natin. Kasi baka sumakit yung neck nila. Aray. Paano pa pala? Ingat. Yung slip leg mo. Sakit ba? Sakit ba? Ay, ang sakit ng neck ko! Neck. Aray, hindi na sakit. And... Time's up. Okay, game. Net, set, met, okay. Main, low, key, and... ano yan? Low key. Low key. Fairness, ang galing nakuha mo pa yun. Alam mo ba, this happens to be one of my favorite English words. Talaga ba? Bakit? I like how it's versatile. Mm-hmm. It shows that you want something, but you don't want to be too obvious about it. Parang relax lang siya. Not overly dramatic. Ganon. Right. Parang you're expressing like caged feelings. Exactly. Overcommitting, Mhm. you know. Well, it's past 1 and wala pa tayong kahit anong complaints sa guests. We're doing good. Right? I guess so. I guess we're doing good as managers. As partners. Sorry na, antok na ako. Medyo, ang oras na rin. Idlip muna ako. Ikaw, hindi ka ba inatok? Sige, go ahead.
Coffee? Ano ba yan? Oras na, tapos yan pa yung unang bungad mo. Eh, topic natin, past relationships eh. Diba? So, Drew, do you believe some people are meant to find each other? Sige, ikaw muna. Anong sagot mo doon? Personally, I think some people are like missing puzzles, you know? Right. They just fit. You don't understand how, but they just fit. And you don't even realize that you've been missing them until they're right there in front of you. Ikaw ba? Anong take mo doon? Mine. Mine? Anong mine? I mean, my answer is mine and mine alone. Sorry. Nakakasabo kasi ganitong Sabagay. oras yung pinag-uusapan natin love and relationship. So, hindi pa ka nakakonect sa wife. Okay. I'll forgive you. I'll forgive you. O sige, ito na lang, mas madali. Sige, try. Does timing play a role in love? I think it's actually one of the most important factors rin. Kasi parang posible na, ewan ko nangyari na sa ito, pero posible yung parang meet the right person but at the wrong time. Yeah. Dahil kung isang status sila ng buhay nila noon and ikaw rin, di ba, parang hindi swak. So, but also, if you meet the right person and at the right time, I think that's where the magic happens. No? So, if we met 5 years ago, do you think magic will happen? To be honest, it's an honest. No, I don't think so. I was a mess 5 years ago. I was going through a breakup and I was wala. Basta ako 5 years ago mo ako nakilala. Walang magic doon. Disaster yung makukuha mo sa akin. So no. How about, kailan naman kaya sa tingin mo yung right timing for you to fall in love again? Maybe when and if I meet the right person. Baka. Paano kung ako na yung tao na hinihintay mo? Thank you ulit sa pagkatid na. Hindi ko pa sinasagot yung tanong ko. Ulit. Iyo kasi alam ko na intention mo, Sean eh. Again, seryoso ako. Dami pa ako iniisip, Sean. Dami pa ako iniisip. Pag muna, tulad nga ng sabi ko kanina sa'yo, if it's the right time, it'll happen. But the question is, mahintay mo ba?
May bata kasi. And si Bibi Matcha, dapat pa-demure daw. Pero sa bagay, wow naman siya, sandal-sandal sa balikat. Saka sa romantic talks. Umarte ka pati. Sana tinanggap mo na lang yung offer. Kaya nga, may gusto sa'yo yung tao, oh. Saka ano ka ba? Ito na yung hinihintay mo. Binigay na niya. Wow, para ang dali naman sabihin na, oo, sige na, mahal din kita, tayo na. Para naman gano'n lang kasimple mag-commit sa relationship. Oo. Sa panahon ngayon, dapat ganun lang ka-convenient ang pakikipagrelasyon, no? Hindi na uso yung pakipot. Ay, naku. Eto na nga, nag-offer siya actually. Pero hindi ko alam kung legit yun. Kasi mamaya pwedeng strategy niya lang yun para madidiskarel ako and then siya yung makakuha ng posisyon ng general manager. Oh. Grabe naman yung trust issues mo, friend! Sumasakit yung anit ko sa'yo. Alam mo, pagsabihan mo yung best friend mo with Fred. Ano ba kasing plano mo? Ang plano ko, una sa lahat, kailangan ko muna malaman talaga and i-clear kung ano ba to. Like, love ba to or rivalry? And then, siguro i-hold off ko lahat ng decisions ko until masabi na ni Sir Trevor kung sino yung papalit sa kanya sa posisyon niya. Tapos yun, doon ko ibabase. Bakit kailangang i-delay? Eh kasi yun yung sabi ng utak ko eh. Bakit ba? Hindi utak ang ginagamit, friend. Kaya may 3 anak sa iba't ibang lalaki. Hoy! Akala ko ba magkakampi tayo dito? Kuya Trevs, what I don't understand is, as a contacts pa rin yung number ng ex niya. Even their photos, naka-album pa. I mean, for what? Kirk, nasa process pala ako ng moving on. Magagawa ko rin yun. Just give me time. Unfair. Super unfair. Kuya, Alam mo, napaka-possessive at immature mo eh. Pati boss ko dinadamay mo, nakakahiya. I don't know why you're dragging me into this, Kirk. Ano bang real score? we're in a relationship, Kuya Trevs. 1 month na. Pero hindi pa rin siya makamove on from his ex. He can't even publicize our relationship. Meron kaya yung tinatago dito sa office niyo, Kuya? Tinatago? Alam mo kung ba't ayaw ko ilabas to? Ha? Kasi ayoko ng dramang tulad nito. Ayusin niyo yan. Bakit ba may pa-secret relationship kayo ni Kirk? May tututol ba dyan? Pinoprotection ko na naman may relationship namin. Alam mo yun? Pag maraming nakakala, mas complicated. Alam mo, nung high school pa lang, ganyan siya talaga eh. Talent niya yung mag-gatekeep ng relationship. Oo, talent niya yan. Ayan, sa kaka-gatekeep mo, sinugod ka ng jowa mo. Kailangan man tuloy ni boss. Buti nga okay lang sa kanya. Mm-mm. Gusto ko lang naman ng low-key relationship. Ano yun? Gen Z? So, anong petsa na? Anong oras na? Anong taon na? Ganyan-ganyan pa kayo? Oh, hindi. Moira, alam mo, minsan okay rin na magpakalupig talaga. Yeah, it's okay to keep things private, especially now in a world that overshares. So, ganun kayo ni Sean? I wish Ba't di nyo kaya subukan? na, Hindi, I mean kayo ni Sean. Maging mag-on kayo tapos itago nyo. Or, kunyari hindi namin alam. Oo nga. Malay mo, Bakit mag-work. hindi? so paano? Parang kunwari amnesia lang kayo, ganun? Hindi nyo alam na Hindi naman. Malay mo, mag-work Ano lang. Work. Katulad nung kanya. Oo, gayahin kita, no? Idol I-gatekeep kita mo eh. din. Mga Grabe. ganyan. Mm. Ayan. Back to work po. Opo. Work na po tayo po. Ay, Moira, yung ano yung contact?
Miss mo na ba si Matcha? Ang tanong, miss ka rin ba niya? Ang hirap kasi kapag nagkagusto ka, Miller, tapos hindi naman nasusuklian yung same attention, same feelings. Ang mas masakit, inahal mo na tapos na-reject ka pa. Tapos, ang pinakamatindi pa doon, kasama mo sa office araw-araw. The struggle is real, Miller. Let's call Matcha. Let's call Matcha. I'm sorry, Miller, pero di rin tayo sasagutin nun. Ayaw nun sa akin eh. Meron pa pala ako isang hindi nagagawa pa coordination. Eh, ba't hindi mo ginawa? Nakalimutan ko. Ay, Bigyan mo sana yung mga contact. mamaya, bibigay ko sa'yo. Drew, kape. Ay, thank you. Breakfast tayo, sis? Kung na ako eh. Okay lang, busog ako. Nag-heavy breakfast ako kanina eh. Kala ko ba, umad ka? Oh, yun nga. Yun yung first meal ko. Binaliktad mo. Oo, binaligtad ko lang. Parang kang puyat. Puyat ako talaga. Inatake ako ng insomnia kagabi. Ay, alam mo may ensaymada pa ako dyan. Gusto mo? Okay lang talaga, alam mo. Thank you, thank you. Ibigay niya na lang kay Sean. Ay, kakatawag lang. Nag-call in sick. Hindi daw siya makakapasok today. Hello? Ah, yes, yes. Ha? Paano mo naman ako naging panahon sa Disneyland? Oh, bakit? Kung meron lang akong enough na ganda, tangkad, sinalihan ko na lahat ng beauty contest na yan eh. Question and answer pa lang. Ligwak, ganern na sila. Friend, kung ano naman yung pinagdadaanan mo, naiintindihan namin. Kaya, sabi mo na. Bakit? Tignan mo yung mukha mo. Hindi maipinta. Parang binagsakan ng langit at lupa. Ay, namimiss na siya siya, no? Alam mo, isang araw pa lang yung wala. Bukas papasok na yun for sure. Gusto mo padala ng pagkain? Sa akin yung file address. Sabihin wala, pwede ko silipin.
Ba't ko gagawin yun? Ano ko, jowa? Nakita ko yun! Pinag-isipan mo. Yung? Nakita ko. Ganun mo. Kita-kita. Kitang-kita! Naglalaban ng isip at puso! Ang labo yun. Ewan ko ba? Ano na naman yung pinagsasabi mo? Aminin mo na kasi. Isang araw pa lang wala siya, pero mga nang broken hearted dyan, tama? Kung sabihin kong oo. Oo eh. Alam mo, tawagan mo na kasi. Tama. Alam mo, yung mga ganun, pagpapakita ng concern, yung ganyang gesture nakaka-inlove, lalo na kapag may sakit, Totoo diba? yan, totoo yan. Tapos padalhan mo ng ensaymada. Di ba, Wilfred? Ano ba yan? Ang sa'yo, madam. Ay, totoo. Go na! Ensaymada. Gagawin tayo sa mga. But, Hi, hi Sean. Kamusta? this is Sean. I'm currently unavailable to take your call. Just leave your message after the beep and I'll get back to you as soon as I can. Thanks. So, bali kasi yung nakita mong promo, pang 4 hours lang yun. But for every succeeding hours na lumagpas ka doon, may charge ka na per hour. Ay, wait. Nare-record mo ba ako? At ito ang teleserye ng totoong buhay. Ay, sandali. Okay lang ba na i-docu kita? Okay lang naman, di ba? Ay, alam mo, bongga to. Sinasabi ko sa'yo, oo, magte-trending ka dito. Oo, for, publicity online to. Ano ka ba? Oh, di ba? Thank you, pero hindi kasi ako comfortable. Pwede naman natin pag-usapan yan mamaya sa office dun sa taas where we can bring up the social media postings na pwede mong gawin and then yun, wag lang yung ganito na hindi kasi ako prepared, sorry. Wag na lang Hindi muna. ka prepared. Okay, sige. Alam mo, madali akong kausap. Dahil dyan, tigilan na lang natin to. Para matapos na, diba? Sandali. Magkano ba ang bawat additional hour dito kung makaganyan ka naman? Bale, ma'am, depende po sa villa na mapipili nyo. But specifically for this one, nasa 1.5 per hour po siya. 1.5. Yes, Okay. 1.5 per hour. Ay, nice. So, ibig sabihin, pwedeng lumagpas ng 20. Ay, naku, alam mo. May pinaplano kasi akong mag-add ng 10. 10 lang naman, di ba? Ay, syempre, bali 30. Oo, caring-carry yan. Ako, sinasabi ko sa'yo. Oo, talaga magsisiksikan kami to galore. Ganun, oo. Okay naman yun, diba? For this villa po ba? Pwede, nagsasasabi mo na naman, ha? Natural. Ay, hindi, sorry, kasi... Ay, hindi. Kasi kung this villa po talaga kasi, hanggang 20 lang po talaga yung sagad noon. If you exceed, abot siya ng 30, madami na po masyado noon, it won't fit them comfortably. So talaga maging 60 ka na po talaga kayo doon. Eh, bakit yung huling nakausap ko dito? Pumayag naman. Ang sabi niya pa, workable daw. Sabi niya workable, hindi ako nagsabi. Pero, ano ka ba? Mababait naman yung mga kasama ko. Hindi naman mga imbierna yung mga yun. At saka isa pa, caring-carry namin sa siksikan ako ni hindi mo nga na itatanong na pinaglihi kami sa sardinas. Mukha lang akong tambako. Hindi, pero sorry, wait. Nabanggit mo kanina na may nakausap ka and pumayag siya. Naalala mo ba kung sino yan? Basta pogi siya, moreno, si Sean. Si Sean, tama. Si Sean ang pangalan niya. Pogi. Si Sean, pogi nun na. Sabi niya pa nga sa akin, ako ang gagawa ng paraan. O, diba? Ito talaga si Sean, talagang pogi na moreno. Okay. Iba siya. Oo. Hala, ang daddy! Hi, daddy! Daddy! Ano ba?
Dito ka lang palang bata ka eh. Daddy! I miss you, Daddy! Nako, I was just vlogging, Daddy! Nako. Ah, Sir Drew, pasensya ka na po dun sa anak kong yan ha. Vloggeries po kasi yan eh. Komedyante ba? Ba't hindi ka join si Moira? Alam mo, may mga bagay na dapat between us two best friends na lang. Hindi mo ba nami-miss na tayong dalawa lang yung magka-video call? Uy, mukhang deep convo yata to. Hindi naman. Ay, tungkol vacation. Oo. Oo, actually, parang slightly affected talaga ako dun sa 3-day absence niya. Eh naman tayo sa slight na yan eh. Bakit di mo ba aminin na affected ka talaga? Alam mo, hindi mo ikabe-virgin yung slight na yan ah. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na in love ka kay Sean, walang mangyayari sa life mo. Okay, fine. Sige, inaamin ko na oo, iniisip ko siya, oo, namimiss ko siya, oo, gusto ko siya makita, and oo, hindi mo mapakali kasi wala akong kaalam-alam sa kung anong lagay niya ngayon. Kung ano na nang hallucinations ang nangyayari sa akin, kakaisip sa kanya eh. My God. Wait lang. So, nagko-confide ka ba? Humingi na advice? Nagkikwento o nag-iinarte ka lang? I need advice. Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Mamaya pa nag-absent yun sa Lunes, mabaliw na ako ng tuluyan. Grabe naman sa baliw. Hindi, totoo nga talaga. Like, konti na lang pa mental breakdown na ako. Alam mo yun, na parang mamaya pa nag-announce si Sir Trebs ng general manager position. By that time, meron na akong general personality disorder na parang may saltik na ako kakaisip sa kanya. Hindi ko alam. Sige, ganito. Magsimula muna tayo sa ano bang gusto mo mangyari? Siguro parang gusto ko lang naman na ma-feel niya na I care and na nandito ako for him. Ganon. Tingin ko, nagigilty ka sa pag-reject mo kay Sean. At dun, mas lumalayo nung lamang may sakit siya. Tama? Parang? Kasabay nun, naramdaman mong mahal mo talaga siya. Tama? Medyo? Finally! Inamin mo din! Uy, wala nang bawian yan, ha? Oo, basta wag mo na sabihin kay Moira. Mamaya chika niya kay Sir Trebs. Ako pa ba? Pero wait lang, pag nagbigay ba ako ng advice, susundin mo, o magsasayan ako ng laway dito? Yes, Your Honor. Sige, I shall abide. Go. Puntahan mo sa klinik yung ate niya. Kamustahin mo kay ate, and by that, ipaparating ni ate kay Bunso na dumalaw ka. Mararamdaman niya yung concern mo. Okay naman yun, pero parang huwag sa clinic ng ate niya. Parang ang OA nun, konti na lang pa family event na. Parang di pa ako ready sa ganun. What if gawin ko na lang siya sa cafe nila? Sa dog cafe. Tapos parang napadaan lang ako, kunwari. Tapos, ay, wala si Sean. Sige. Tapos iiwan na lang ako ng something na parang may get well soon note or I'm here for you or something. Parang ganun. Okay ba yan? Perfect! Ang galing ng idea mo! Tapos, mag-iwan ka ng isang box ng ensaymada. Effective yun. Doon ako nadaan ni Kurt. Uy, Sean. Sean. Sean, may nabalita ako, nagkasakit ka daw ah. Kailan ka papasok ulit? Bakit? Miss mo na ako?